Dominant Protector. Credit to the author. 6,081-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung gusto niyang makuha muli ang likidong nagpapalapot ng kaluluwa sa Black Sea, kailangan niyang pumunta sa isla ng mag-isa. Kung susundan siya ni Terence, hindi ba't masasayang lang ang kanyang pagsisikap? Hindi, Boss Terence, dapat mas matagal kayong magkasama ni Master. Matagal na kayong hindi nagkikita, dapat mas matagal kayong magkasama. Maliit na bagay lang yan, kaya ko yan mag-isa. Kung interesado si Boss Terence sa mga pormasayon, pwede natin yan pag-usapan kapag may oras tayo, mas magiging interesante yan kaysa sa nakakabagot na pagkukumpuning ito. Ikinumpas ni Bartolo ang kanyang kamay ng may malaking ngiti, at tinanggihan ang mabuting intensyon ni Terence sa paraang pabiro. Ginamit pa niya si Jenny bilang dahilan, na parang maalalahanin talaga siya kay Terence. Tinaas ni Terence ang kilay at tumingin kay Bartolo. Hindi naman nagmamadali ang lalaki, pero kakaiba ang kinikilos niya. Ayos lang, sasamahan ka namin at papanoorin kang ayusin ito mula sa gilid. Sa ganitong paraan, makakatipid tayo ng oras sa pagtakbo pabalik-balik. Noong una ay gusto ni Jenny na mag-isang pumunta si Bartolo, ngunit bigla siyang nagbago ng isip. Matalinong tao si Bartolo, pero hindi rin naman bobo sina Terence at Jenny. Medyo awkward lang talaga, at alam nilang may mali. Haha, ayos lang din yan, mas magiging motivated ako kung nanunood sina Boss Terence at Master. Libo-libong beses na silang isinumpa ni Bartolo sa kanyang puso, ngunit patuloy lang siyang ngumiti, hindi naglakas loob na magpakita ng anumang pag-aalinlangan. Hindi ako pupunta at kukunin ang nakatagong likidong nagpapakalat ng kaluluwa mula sa Black Sea. Hindi ako makapaniwala na kayang-kaya ninyong dalawang maliliit na walang hiya na panoorin ako. Nagngingit-ngit si Bartolo at muling nagsimulang magpuri. Kung hindi kita mapatay ngayon, lulunurin mo na kita ng pambabola. Hindi na naiilang si Terence sa lalaking ito. Dahil nagdesisyon na siyang bumalik sa isla, wala nang dapat sayangin pang oras. Bumalik na si Jenny, at kailangan niyang pumunta sa Timog Kontinente pagkatapos gumawa ng ilang mga pagsasaayos para sa gitnang isla. Inisip niya kung kumusta na si Gucio doon. Medyo malamig ang naging gawain ng Sky Elixir Pavilion nitong mga nakaraang araw, pero maaari niya itong ipaubaya kay Jenny. Malaya na sina Teresa at Milky ngayon, kaya nagpasya si Terence na isama sila kasama sina Jenny at Bartolo sa isla. Nag-iisa si Teresa simula nang makuha niya ang mga taktika sa labanan para sa paglikha, at ayaw siyang istorbohin ni Terence. Umalis sila sa gitnang bahagi ng isla, sumakay sa lumilipad na platito, at lumipad patungo sa maliit na isla. Nang makarating silang muli sa maliit na isla, saktong-sakto para hamupa ang tubig. Ang bahagi ng isla na nakalantad sa ibabaw ng dagat ay malinaw na nasa estado ng pagkasira. Tutal, sinalakay ito ng napakaraming halimaw sa dagat ng sabay-sabay. Matapos masira ang depensibong hanay, sapat na ang tibay nito para hindi ito maglaho. Boss Terence? Master, aayusin ko na ang pormasayon ngayon. Opo, Master, magalang na sabi ni Bartolo. Umalis siya sa flying saucer matapos tumango ang dalawa bilang pagsang-ayon. Lumapag siya sa isla, ngunit palihim niyang iniisip, ano ba itong espiritual na artifact? Napakalakas nito. Mukhang hindi simpleng tao lang ang master. Mas mabuting huwag akong kumilos ng padalos-dalos. Ang diwa ni Terence ay nakatuon kay Bartolo, pinapanood siyang ayusin ang mga pundasyon ng mga pormasayon. Wala siyang mga dekalidad na bandila ng pormasayon, kaya tanging mga normal na bagay lamang ang mabibili niya bilang kapalit. Hindi na kasing ganda ng dati ang epekto, ngunit magagamit lamang ito. Terence? Bro? Pinaghihinalaan mo ba si Bartolo? Nagtatakang tanong ni Jenny. Siya ang Panginoon ni Bartolo, at alam niya ang ginagawa nito. Ang pandaman ni Terence sa espiritu ay hindi kasing convenient ng sa kanya, at kung kailangan man ito ni Terence, wala siyang pakialam na bantayan si Bartolo sa lahat ng oras. Hindi ordinaryong tao ang lalaking ito. Isa siyang tunay na pagong na 10,000 taon. At para makapagplano ng ganoong plano, hindi talaga siya simple. Huwag mong isipin na dahil lang sa kaya mo siyang kontrolin, mababawasan mo na ang iyong depensa. Ngumiti si Terence. Hindi niya maiwasang maisip si Yuyi.
Magkaibang tao sila ni Bartolo, ngunit kahit papaano ay magkapareho sila. Oo, hindi susuko si Jenny. Same time na tumango si Jenny, pagkatapos ay tumitig kay Bartolo ng dilat na dilat ang mga mata. Kung gusto ng lalaking ito na palihim na kunin ang likidong nagpapatatag ng kaluluwa sa Black Sea, tiyak na hindi ito ang tamang panahon. Gaano man siya kamalihim, hindi siya makakatakas sa pagmamatsyag ni Jenny. Sa totoo lang, interesado ako sa array daw ng lalaking ito. Ang napakaraming amplification array diagram na nakuha ko mula sa kanya ay makakagawa ng iba't ibang array daw ayon sa pagkakaintindi ng lahat. Kaya naman, kapaki-pakinabang din para sa aking array daw na mapag-aralan ang kanyang mga pamamaraan at ideya. Hindi talaga naniwala si Terence nang sabihin sa kanya ng bagay na iyon, ngunit matapos itong pag-aralan ng ilang sandali at makipag-usap sa bagay na iyon, nakumpirma niyang totoo ito. Bagamat halos lahat ng kakayahan ni Terence sa pagbuo ay itinuro ng sampa ang nilalang na iyon, at masasabing minana mula sa iisang linya, ang 10,000 pormasayon ng pagpapalakas ay maaari pa ring bumuo ng ganap na magkakaibang direksyon ng mga kasanayan sa pagbuo ayon sa kaliwanagan ng dalawa. Mula sa pananaw na ito, ang halaga ng 10,000 pormasayon ng pagpapalakas ay higit na nalampasan ang mga kasunod na taktika sa labanan ng Arts of Creation. Hindi interesado si Teresa Milky kay Bartolo o kay Dao, ngunit interesado siya sa mga lumilipad na platito. Lumapit siya at sinabi kay Jenny, "Jenny, napakaganda at komportable nitong flying saucer, hindi ba't medyo hindi naaangkop para kay Terence na mag-isa? Bakit hindi ka gumawa ng isa para sa amin? Sa ganoong paraan, mas magiging maginhawa ang pagpunta at pag-alis sa hinaharap. Walang problema. Kapag tapos na tayo sa wormhole, gagawa si Jenny ng isa para sa lahat, pero hindi magiging madali ang paghahanap ng mga materyales. Ipapaubaya ko na lang ito kay Terence Gedge." Ngumiti si Jenny kay Terence habang pinapanood si Bartolo. "Terence, narinig mo yun. Bilasan mo at tipunin mo na ang lahat ng mga materyales, kung hindi. Alam mo na." Ikinumpas ni Chanshu ang kanyang maliit na kamao kay Terence, ang kanyang cute na mukha ay puno ng pagbabanta. Kung tungkol sa kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito, mahirap sabihin. Nagkunwaring nagulat si Terence at nagkibit balikat, kung hindi, ano ang mangyayari? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Sisipain kita. Agad na lumabas ang tunay niyang kulay ni Teresa. Nang maalala niyang mayroon pa siyang dalawang mabubuting kapatid na babae sa tabi niya, hindi napigilan ang kanyang magandang mukha na bahagyang mamula. Hindi napigilan ni Milky ang matawa. Alam niyang mahilig magsalita ng ganito si Teresa kapag kasama niya si Terence ng pribado, pero kung may ibang tao sa paligid, hindi siya magiging ganito. Nasabi niya lang ito dahil masaya siya, at halata naman na hindi niya tinatrato sina Milky at Jenny bilang mga tagalabas. Sige. Sobrang abala ni Terence, wala siyang oras para maghanap ng mga materyales para sa atin. Mas bibigyan niya lang ng pansin kapag may pagkakataon siya, umiling si Milky habang nakangiti at malumanay na sinabi. Naaawa ba sa kanya ang asawa mo? O gusto mo na lang manatili sa flying saucer ni Terence at hindi na kailanganin ang sarili mo? Medyo nahihiya si Teresa, pero agad niyang hinaila ang batihing kapatid niya papunta sa tubig. Sino ba ang nagpatawa sa'yo ng palihim? Hindi pwede. Ikaw. Biglang namula ang mukha ni Milky. Ayaw niyang magsalita ng masyado, at hindi man lang siya makapagsalita ng malinaw matapos siyang biruin ni Teresa. 682. Hindi mapigilang mapangiti ni Terence, matagal na siyang nakikipagsapalaran at nakikipaglaban kahit saan, at napagtanto niya na ang ganitong uri ng eksena ng pagtawa ang pinakakaakit-akit. Hindi sineryoso ng tatlong babae si Terence at nagsimulang magkwentuhan at tumawa. Si Terence, na paminsan-minsan ay nababaril, ay nasisiyahan din. Bago niya namalayan, halos tapos na ang pagkukumpuni ng depensibong pormasayon. May bahagyang pagbabago-bago sa hangin, at alam ni Terence na ang isla ay mayroon ng kakayahang depensa muli. Gayunpaman, kung makakasagupa ito ng atake mula sa isang halimaw sa dagat na kapantay ng dati, tiyak na hindi nito ito makakayanan. Ang ikatlong bahagi ng atake ay sapat na upang madaling masira ang depensibong hanay na ito. Terence, bro, nagsisimula ng maglinis ng daan si Bartolo, dapat na ba tayong bumaba?
Kanina pa napapansin ni Jenny ang mga kilos ni Bartolo, at lubos siyang nasiyahan sa kahusayan ng Primordial Soul Puppet. Tara, bumaba tayo at tingnan natin. Tumango si Terence. Hindi naging problema ang paglilinis sa tunnel. Ginamit niya ang kanyang spirit sense para tingnan at natuklasan niyang hindi naman gumuho ng malaki ang isla, kaya mas madali itong makapasok kaysa sa inaasahan. Bumaba ang apat mula sa lumilipad na platilyo, at itinago ito ni Terence bago sinundan ang landas na tinahak ni Bartolo. Kung nag-iisa lang si Bartolo, hindi na niya kakailanganing maglinis sa kanyang kalagayang espiritual. Maaari siyang pumasok at kunin ang nakatagong likidong nagko-concentrate ng kaluluwa ng Black Sea ng madali, ngunit dahil nakasunod sa kanya sina Terence at Jenny, hindi nang ahas si Bartolo na gumawa ng anumang hakbang. Gusto pa niyang magtago sa nakatagong lokasyon at siguraduhing hindi masisira ang nakatagong porma sayon. Sa kasamaang palad, hindi palaging masaya ang buhay. Ang huling pag-atake mula sa mga halimaw sa dagat ay nagdulot ng malubhang pinsala sa isla. Bagamat hindi ito nagdulot ng malawakang pagguho, ang ilang mga hindi nagtatanggol na porma sayon na nakaayos sa loob ay hindi maiiwasang abnormal. Kasama rito ang invisibility formation na iniisip ni Bartolo. Hindi nagtagal matapos niyang makapasok sa tunnel, natuklasan ng banal na pandama ni Bartolo na ang kanyang kayamanan, ang jade bottle ng Black Sea Soul Consolidating Liquid, ay ganap na nakalantad sa labas ng concealment array. Bagamat wala itong masyadong halatang aura, matutuklasan ito basta't ice niya ito gamit ang kanyang banal na pandama. Kung matutukoy ng spirit sense ni Bartolo ang jade bottle, natural na matutukoy din ito ni Terence. Wala nang paraan para maipagpatuloy niya ang pagtatago. Hahaha. Ang swerte niya. Boss Terence? Master, bigla kong naalala na nag-iwan ako ng bote ng Black Sea Soul Gathering Liquid dito. Kalahati lang nito ang kailangan ko para gumaling ang mga sugat ko at mas mapaglingkuran ko sina Boss Terence at Master. Siyempre, ang Black Sea Soul Gathering Liquid na ito ay kay Boss at Master na ngayon, kaya nasa sa inyo na ang desisyon kung paano ninyo ito gagamitin. Sandali lang, kukunin ko agad. Alam ni Bartolo na hindi niya may tatago ang Black Sea Soul Condensing Liquid sa harap ni Terence, kaya napagpasyahan niyang linawin muna ito. Malamang ay ayaw kunin ni na Terence at Jenny ang bote ng jade kung sasabihin niya iyon. Hindi alam ni Jenny kung ano ang likidong nagpapakalat ng kaluluwa mula sa Black Sea at humarap kay Terence na may nagtatanong na tingin sa kanyang mga mata. Dahil kasama niya ito, hindi niya kailangang mag-alala o gumawa ng anumang desisyon. Bahagyang tumango si Terence kay Jenny, may ngiti sa mukha. Kaya pala itinatago ni Bartolo ang lahat para sa bote ng Black Sea Soul Concentrating Liquid na ito. Sa totoo lang, marami ng Black Sea Soul Condensing Liquid si Terence, hindi na mahalaga kung gaano karami ang meron siya, pero dahil gustong maglaro ni Bartolo, napagdesisyonan ni Terence na hindi masamang ideya na sumama. Mabuti naman. Mabuti naman at medyo mabait ka. Kunin mo na yang maliit na bote. Kumaway si Terence nang walang pakialam, hindi binanggit ang tungkol sa pagpapagaling sa kanya. Sumunod lang siya sa sinabi ni Bartolo at itinuring ang likidong nagko-concentrate ng kaluluwa sa Black Sea bilang kanya. Yung batang yun. Ito ang likidong nagpapatibay ng kaluluwa ko sa Black Sea. Adik ka ba sa pang-aagaw ng gamit ng iba? Teka lang, huwag mo akong hayaang maghanap ng pagkakataon. Tiyak na kukunin ko lahat ng gamit mo. Nagmura si Bartolo sa kanyang puso. Sandali na natigilan ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit agad din siyang bumalik sa normal at patuloy na tumango at yumoko. Boss Terence? Panginoon, sali lang po, kukunin ko po agad. Dumudugo ang puso ni Bartolo, ngunit kinailangan niyang magpakita ng pagsang-ayon. Kasabay ng isang malakas na pagugong, dumaan siya sa pader na bato at lumipad patungo sa lugar kung saan nakatago ang bote ng jade. Habang pinapanood siya ni Jenny, hindi nag-aalala si Terence na itatago ito ng lalaking ito. Ang totoo, hindi naman sa hindi naisip ni Bartolo na gamitin ang isang bahagi ng bote ng jade pagkakuha niya nito, pero kahit gaano niya ito kagusto ang gamitin para mabawi ang kanyang espiritu, hindi niya ito pinanggahasan na buksan ng palihim. Tutal, pinagmamasdan naman siya ng mga pandama ni na Terence at Jenny. Kung gusto niyang mamatay, hindi na sana siya naghintay hanggang ngayon. Maya-maya, bumalik si Bartolo sa tabi ni Terence dala ang bote ng jade, at iniabot ito kay Terence gamit ang dalawang kamay.
Bagamat si Jenny ang kanyang amo, halata naman na lahat ng kanyang mga amo ay nakikinig kay Terence. Naunawaan ito ng husto ni Bartolo, mas gugustuhin pa niyang pasayahin si Terence kaysa pasayahin si Jenny. Boss Terence, ito ang itinatago kong likidong pampalapat ng kaluluwa mula sa Black Sea, tanggapin mo na lang. Nagmukhang nasasaktan si Bartolo, paghihinalaan lang siya ni Terence kung masaya siya ngayon. Sa katunayan, hindi na kailangang umarte ni Bartolo, umaarte lang siya. Talagang naramdaman niya ang sakit, at umaasa na lang siya na magiging mabait si Terence para bigyan siya ng likidong pampakalma ng kaluluwa mula sa Black Sea. Napakagaling, mahusay ang ginawa mo. Bilang gantimpala, bibigyan kita muna ng isang patak ng Black Sea Soul Consolidating Liquid. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagganap sa hinaharap at hindi ka namin pakikitunguhan ng masama. Kinuha ni Terence ang bote at iniabot ang isang patak para kay Bartolo. Gusto niya sanang asarin ng kaunti ang lalaki, pero sadyang limitado ang oras ni Terence, hindi na kailangang sayangin pa ito sa isang nakakabagot na bagay na tulad nito. Napagpasyahan niyang bigyan si Bartolo ng isang patak ng Black Sea Soul Freezing Liquid para manatili itong nasa katinoan. Hindi sana magiging ganoon kakuripot si Terence kung hindi dahil sa pukana ni Bartolo. Hahayaan niya muna si Bartolo na pagalingin ang kanyang espiritu, pero sa ngayon, ayon sa sinabi niya, nakasalalay ang lahat sa kanyang pagganap. Salamat, Boss Terence. Tiyak na magaling ako sa pagganap at hindi kita bibigwin kasama ang master. Mabilis na inubos ni Bartolo ang drop, natatakot na magbago ang isip ni Terence. Kahit isang patak lang ito, karne pa rin ito kahit gaano pa ito kaliit. Bukod pa rito, ang epekto ng patak na ito ng likidong pampalapat ng kaluluwa ng Black Sea kay Bartolo ay hindi mas mababa kaysa sa epekto ng hari ng masasamang espiritu sa sekular na mundo, maliban sa katotohanang wala itong anumang bagong kasanayan. Nang maramdaman niyang bumubuti na ang kanyang mga pinsala, bahagyang bumuti ang mood ni Bartolo. Tiningnan niya ang bote ng jade na nasa kamay ni Terence at naisip, iiwan ko muna ito sa iyo, bata. Babalikan ko ito ng may interes. Boss Terence? Master, ituloy na natin. Inayos ni Bartolo ang kanyang pakiramdam at ngumiti habang inaanyayahan si Terence at ang iba pa na sumunod. 6,083. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tatsulok na silid na bato, at sinimulang isabuhay ni Bartolo ang mini teleportation formation ng walang utos ni Terence. Gayunpaman, ang mini teleportation formation ay tuluyang nawasak. Mahalaga ang oras at mga materyales para sa pagbuo ng bago. Mabuti na lang at napakaikli ng dating distansya ng teleportation ni Bartolo, kaya hindi niya kailangan ng teleportation formation. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, isang daanan patungo sa malayang silid na bato ang nabuksan. Ayon sa pagtatansya ni Jenny, kung ang bitek ng wormhole ay narito pa rin at hindi gumalaw, malamang na nasa daanan na ito. Maaari kayang ito ang siwang ng wormhole. Dinala ni Terence ang lahat sa liblib na silid na bato at ginamit ang kanyang spirit sense para maghanap. Sa wakas ay nakahanap siya ng mga pahiwatig. Sa gilid ng pasilyong patungo sa silid na bato, mayroon ngang maliit na siwang. Hindi man lang ito kasing laki ng pinakakaraniwang alikabok, lalo na ang labasan ng wormhole sa gitna. Kung wala siyang espiritual na pandama at tumingin lamang gamit ang kanyang mga mata, malamang kakailanganin niyang gumamit ng mikroskopyo para makita ito. Hindi nakapagtataka na hindi napansin ni Terence ang bitek. Sa totoo lang, hindi naman talaga iyon bitek. Tutal, kahit karayom ay mas malaki na ang butas. Kung hindi dahil sa labis na napuno ang pormasayon at naging sanhi ng pagbitak ng espasyo, malamang na hindi kailanman natuklasan ang maliit na bitek na ito. Dapat nga. Hindi ko inaasahan na ganito kaliit. Humakbang si Jenny at maingat na pinagmasdan ito gamit ang kanyang espiritual na pandama. Pagkatapos ay idinagdag niya, mabuti na lang at hindi lumipat ang lokasyon sa ibang lugar. Mukhang isa itong matatag na labasan sa wormhole. Matatag naman, pero ano ang silbi ng ganito kaliit na labasan sa wormhole? Huwag mong sabihin na kailangan nating gumawa ng overloaded mini teleportation formation para mabuksan ang rift sa bawat pagkakataon. Sabi ni Terence habang lumingon kay Bartolo, iniisip kung may kakayahan ba ang lalaki na gumawa ng formation na kayang palawakin ang wormhole. Hindi yun magagawa ng molditang iyon sa ngayon. Wala siyang gaanong kaalaman tungkol sa mga pormasayon ng spatial teleportation.
Sa kabilang banda, dahil kayang lumikha ni Bartolo ng isang maliit na pormasayon ng teleportation, malamang ay marami na siyang ginawang pananaliksik. Matalas ang isip ni Bartolo, at alam na niya ang sasabihin sa isang tingin lang mula kay Terence. Boss Terence, may naiisip akong paraan para mas lumaki ang bitek sa wormhole na ito. Tungkol naman sa katatagan, huwag kang mag-alala, hindi na ito mas malala pa rito. Tinapik ni Bartolo ang kanyang dibdib, ipinapakita ang kanyang kumpiyansa. Kung hindi niya naranasan ang paggala sa wormhole, maaaring hindi sana ganoon kalakas ang kumpiyansa ni Bartolo. Gayunpaman, medyo kumpiyansa na siya ngayon. May tiwala ka ba sa sarili mo? Anong mga materyales ang kailangan mo? Bahagyang ngumiti si Terence, kung talagang magagawa iyon ni Bartolo, maswerte talaga si Jenny. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Bartolo. Paano niya napapalampes ang isang magandang pagkakataon para itaas ang presyo? Para lang makuha ang tiwala ni na Terence at Jenny at mabawasan ang kanilang pagbantay, hindi naman pwedeng maging labis-labis ang kahilingan. Dahil nabanggit na ito ni Boss Terence, sasabihin ko sa iyo kung ano ang kailangan ko. Magagamit na ang mga ordinaryong array flag na ginamit natin dati, pero mabilis itong masisira. Hindi pa sapat ang mga ito para mapanatili ang katatagan ng labasan ng wormhole. Kung wala kang high-level array flags, magtipon ka ng ilang materyales para sa pagpino ng array flags. Kaya ko itong gawin mismo. Alam ni Bartolo na walang high-level formation flag si Terence, kaya sinimulan na niyang ilista ang mga materyales bago pa man makasagot si Terence. Tumango si Terence. Hindi naman ito espesyal, marami siyang gamit sa paggawa sa kanyang samsam, at sobra-sobra na ang mga ito. Bukod doon, malamang nahihingi si Bartolo ng isang espesyal na bagay, at alam iyon ni Terence. Hinihintay lang niya itong magtanong. Hehe, Boss Terence, alam mo, ang paggawa ng mga watawat ng pormasayon at pag-aayos ng mga pormasayon ay kumukonsumo ng maraming enerhiya sa pag-iisip. Ang espiritu ko ay lubhang napinsala ngayon, at natatakot ako na hindi ko na kayang magtagal pa. Kung mapapagaling ko muna ang espiritu ko, wala nang problema. Kumislap ang mga mata ni Bartolo, sinusubok niya ang kita ni Terence. Kung natatakot si Terence sa kanya, hindi niya ito hahayaang tuluyang makabawi. Gayunpaman, hindi naman masamang gumaling sa bahagi ng mga pinsala ng kanyang primordial spirit. Matuwid pa rin ang mentalidad ni Bartolo. Hanggat may pag-unlad, hindi niya ito ipagtatanggol. Kapag nagkaroon na siya ng sapat na lakas at kumpiyansa, kaya niyang patayin si Jenny at bawiin ang kontrol. Pagkatapos, kaya niyang patayin si Terence at magiging perpekto ang lahat. May katuturan ang sinabi mo. Kunin mo itong likidong pampalapat ng kaluluwa sa Black Sea at gamitin mo ito para gamutin ang iyong mga sugat. Hanggat tapat ka sa iyong trabaho, hindi kita hahayaang matalo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, at 12 patak ng likidong pampalapat ng kaluluwa sa Black Sea na nakabalot sa purong chi ang ipinadala kay Bartolo. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, sapat na ito para mabawi ni Bartolo ang kanyang espiritu. Kung tungkol naman sa pakikipagtawaran, tinatamad siyang gawin iyon. Kahit na bumalik si Bartolo sa kanyang tugatog na estado, isa pa rin siyang espiritu, at may sapat pa ring kakayahan si Terence para supulan siya. Nagulat at labis na natuwa si Bartolo. Hindi niya inakalang ibibigay sa kanya ni Terence ang likidong nagtitipon ng kaluluwa mula sa Black Sea ng ganoon kadali, ngunit inakala niyang minamaliit siya ni Terence. Ikaw na batang tanga. Nangangahas ka bang hamakin ako? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang magiging kahihinatnan ng pagmamaliit sa akin. Salamat, Boss Terence. Wala nang problema ngayon. Reklamo ni Bartolo sa kanyang puso, ngunit isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos, sinimulan niyang higupin ang likidong nagpapatibay ng kaluluwa ng Black Sea. Ang lakas na lang ang mahalaga ngayon. Kapag gumaling na ang kanyang sinaunang espiritu, magkakaroon na siya ng mas maraming espasyo para gawin ang kahit ano. Mabilis na pinino ni Bartolo ang likidong nagpapatibay ng kaluluwa sa Black Sea, at ang paggaling ng kanyang sinaunang espiritu ay halos na kumpleto sa bilis na nakikita ng mata. Sa loob lamang ng isang iglap, ang kanyang aura ay tumaas ng ilang beses. Boss Terence? Master? Gagawa na ako ng mga bandila ng pormasayon, sandali lang po.
Nang makabawi, tumawa si Bartolo habang kinukuha ang storage bag na ibinigay sa kanya ni Terence. Naroon ang lahat ng uri ng materyales para sa pormasayon na magagamit niya. Pagkatapos niyang magsalita, bumalik siya sa silid na bato at pumunta sa isa pang silid na bato na may forging pool para simulan ang paggawa ng mga bandila ng pormasayon. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay isang mataas na antas na panday. Gayunpaman, mauunawaan naman na karamihan sa mga array masters ay marunong gumawa ng mga array flag. Walang saysay na maghintay pa sila rito, kaya kinuha ni Terence ang lumilipad na platito at inutusan si Jenny na ipadala sina Teresa at Milky pabalik sa makalangit na Elixir Pavilion upang tulungan si Wanye na itayo ang Chamber of Commerce. Sa kabilang banda, binantayan niya si Bartolo. Ang mga watawat ng pormasayon ay isang bagay na kakailanganin niya sa hinaharap, at walang masama sa pag-aaral pa. Tumanggaw si Jenny. Hindi naman kalayuan si Nakajima rito. Ramdam niya ang pag-unlad anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Bartolo. Ayos lang sana kung babalik siya kapag malapit na ang oras, kaya mas mainam na bumalik na lang kay Nakajima para tumulong. 6,084. Bali wala sa paningin niya ang mga Golden Class Level 5 Automatic Alchemy Furnace ng Medicine Sect. Hanggat gusto niya, kaya niyang gumawa ng Golden Class Level 7 o kahit Mystic Class Level 1 Automatic Alchemy Furnace anumang oras. Gayunpaman, problema ang mga materyales. Kahit na makagawa siya ng ilan, wala itong gaanong saysay. Kaya nagpasya siyang huwag na lang muna itong pansinin at i-upgrade ang Shenong Cauldron ni Terence. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa isang compound elixir na tulad ng recovery pill noon. Siyempre, wala pang katumbas na pamamaraan para suportahan ito. Ngayong alam na niya ang recipe ng elixir at alam na ang prinsipyo nito, hindi na ito magiging problema sa hinaharap hanggat ina-update niya ito. Kahit na may mga mas mataas na uri ng compound pills, hanggat hindi sila umaalis sa landas ng recovery pill, maaari pa rin itong maging perpektong pino pagkatapos ng ilang pagsubok. Pagkalipas ng 2 araw, natapos na si Bartolo sa watawat ng pormasayon at sa pangunahing ayos ng pormasayon. Hindi nakialam si Terence, bagkus ay pinanood niya ang buong proseso mula sa gilid. Naliwanagan ang dalawa. Hindi ibig sabihin nito na mas mahusay ang array ni Bartolo na daw kaysa sa multo. Kung talagang pag-uusapan nila ito, mas mahusay pa rin ang multo. Mas malalim lang ang pananaliksik ni Bartolo sa larangan ng paggamit ng mga array upang makaapekto sa kalawakan. Matapos may tayo at matagumpay na ma-activate ang pormasayon, ang malaalikabok na bitek sa butas ng bulate ay biglang naging isang pabilog na butas ng liwanag na kasing laki ng tao. Ang malagatas na puting liwanag ay dahan-daang umikot dito na parang isang vortex. Hindi pa niya ito nasusubukan, ngunit naniniwala si Terence na nagtagumpay siya. Matagal na itong naramdaman ni Jenny at nagkataong nakarating dito sa oras na ito. Nang makitang bukas ang labasan ng wormhole, kitang-kita rin sa kanyang mukha ang tuwa. Terence, bro, nagawa natin. Napakatatag ng labasan, at walang senyales na gumagalaw ito, perpekto itong gamitin natin. Sabi ni Jenny habang kumukuha ng maraming kagamitan at sinimulang buuin ang mga ito. Siya ang tunay na henyo sa larangang ito, at hindi makatulong sina Terence at Bartolo. Ilang minuto ang lumipas, na puno ng mga mamahaling produktong teknolohikal ang espasyo sa paligid ng wormhole. Hindi na makapag-abala si Jenny na kausapin si Terence habang nakatutok ang pansin sa computer. Tumingin si Bartolo kay Jenny, at pagkatapos ay kay Terence. Nakabawi na siya ng lakas, at kung may pagkakataon siya, maaari niyang subukang labanan si Jenny, ngunit narito si Terence, at wala siyang lubos na kumpiyansa. Ang kaya niya lang tiisin ay ito. Wala akong masyadong maitutulong dito. Boss Terence, paano kung pumunta ako at magtayo ng mga bagong pormasayon sa isla? Mahalagang palakasin ang depensa dito, di ba? Napangiti si Bartolo ng alanganin, iniisip na maganda kung mailigtas niya si Terence, kahit ilang paghinga lang, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong patayin si Jenny. Ang dahilan kung bakit niya iminungkahi ang pagtatayo ng mga pormasayon ay dahil gusto niyang umatras upang makaabante.
Ang pagkahumaling ni Terence sa mga pormasayon ay hindi mas mababa kaysa kay Bartolo, kaya naisip niya na may malaking posibilidad na sumama si Terence sa kanya. Hanggat nakakahanap siya ng pagkakataong makabalik sa gitna, si Jenny, na abala sa teknolohiya, ay hindi man lang mag-iisip na lumaban bago pa siya lumunin niya. Tiningnan ni Terence ang screen ng computer ni Jenny. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nakasulat doon. Hindi niya maiwasang hindi gawin iyon kahit gusto niya, kaya mas mabuting pumunta na lang siya roon at bumuo ng depensa. Tutal, sa paglabas ng wormhole, ang lugar na ito ay magiging isang napakahalagang kuta. Hindi maaaring maging pabaya ang depensa. Terena, sasamahan kita. Bukod sa mga depensibong hanay, kailangan din nating maghanda ng mga pangkat ng pagpatay, mga pangkat ng ilusyonaryong hukbo, at iba pa. Kailangan nating gawing matibay ang lugar na ito na parang pader na bakal. Bahagya ng umiti si Terence at naunang lumabas. Tuwang-tuwa si Bartolo, ito ang epektong gusto niya. Hanggat aalis si Terence sa lugar na ito, magkakaroon siya ng pagkakataong bumalik at patayin si Jenny nang walang nakakaalam. Walang problema, Boss Terence, huwag kang mag-alala. Napakadali lang nito. Kung magtutulungan tayo, ang islang ito ay magiging matatag. Kahit isang alon ng mga halimaw sa dagat ay hindi makakalusot sa ating pormasayon. Tinapik ni Bartolo ang kanyang dibdib, puno ng kumpiyansa. Hindi mahalaga kung totoo ito o hindi, basta't kontento si Terence. Matapos may handa ang pormasayon, naghahanap si Bartolo ng pagkakataong palihim na makabalik, ngunit napansin niya na hindi man lang lumuwag ang sentido espirito ni Terence. Binabantayan nito ang kanyang mga galaw sa buong oras. Tila hindi kasing dali nang inaakala niya ang mahanap si Jenny. Kalimutan mo na yan, maghintay pa tayo ng kaunti. Nabalitaan kong malapit nang pumunta ang batang yan sa Timog Kontinente. Basta alis siya sa gitnang isla, maraming pagkakataon para harapin ang batang babaeng yan. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi na malaya ni Bartolo na nagiging mas madali na para sa kanya ang makipagkompromiso sa sarili. Hindi niya namamalayan, nawala na siya ng gana at naging labis na maingat. Gusto niyang maghintay ng isang pagkakataon bago gumawa ng hakbang. Sa kasamaang palad, walang anumang bagay sa mundong ito na 100% matagumpay. Nang may tayo na nilang dalawa muli ang pormasayon sa isla, halos tapos na ang pagsubok kay Jenny. Terence, bro, dali. Inayos na ni Jenny ang mga coordinate para sa labasang ito, at ngayon ay magagamit na natin ang tunay na wormhole tunnel. Mula ngayon, hindi na lang ang central wormhole exit ang maaaring gamitin sa Sky-class island. Bahagyang sumigaw si Jenny nang makita niya si Terence. Tumakbo siya palapit at hinawakan ang kamay ni Terence, puno ng papuri ang mukha. Kamangha-mangha si Jenny. Kung alam ito ng Central, malamang magsusuka sila ng dugo sa galit. Ngumiti si Terence, natural na hindi kuripot sa pagpuri, ngunit agad niyang naalala ang labasan sa tunnel sa Common World at mabilis na nagtanong, paano naman ang Secular World? Kung pareho tayo ng labasan sa Central, hindi natin may tatago ang sitwasyon dito, di ba? Isa pa, paano natin masisiguro na dito tayo dadalhin at hindi sa center? Huwag kang mag-alala, Terence, pare, naisip ko na ito dati. Kung gusto nating makarating sa labasan, kailangan nating mag-iwan ng marka ng espiritu rito, at gamitin ito bilang target kapag nag-teleport tayo papunta sa secular na mundo, may pagmamalaking ekspresyon sa mukha ni Jenny. Malinaw na ang problema ni Terence ay nasa loob ng kanyang inaasahan at nakaisip na siya ng solusyon. Base sa sinasabi mo, may pangalawang yugto pa ba? Tiwala si Terence sa kakayahan niya, maayos naman ang target, at naayos na ang lahat. Mas interesado siya sa iba pang impormasyon. Medyo mahirap pa rin ang ikalawang yugto, kailangan nating sumubok pa ng marami. Ang layunin ko ay sirain ang labasan ng center sa Sky-class island, kaya lahat ng bagay mula sa mundo ng mga mortal ay kailangang dumaan dito. Sa ganoong paraan, hindi magiging madali para sa center na i-connecta ang mundo ng mga mortal sa Sky-class island. Nagningning sa pananabik ang mga mata ni Jenny. 6,085. Habang tumatagal ang hirap ng pananaliksik, lalo namang nagiging interesado si Jenny. Nakakapanabik isipin pa lang ang pagsira sa labasan ng wormhole sa gitna.
Posible bang makamit ito? Hindi maiwasan ni Terence na magulat. Kung magagawa niya iyon, ang bilis ng pag-unlad ng Central ay babagal ng kalahati. Mas kahanga-hanga ito kaysa sa pagsira ng isa o dalawang base. Sa teorya, posible. Terence, bro, gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Mag-iisip si Jenny ng paraan. Naikuyom ni Jenny ang kanyang kamao at pinasaya ang sarili, ipinakita kay Terence na may tiwala siya sa sarili. Napakalakas ng Panginoon. Tiyak na magtatagumpay ka. Boss Terence, dapat kang maniwala sa aking Panginoon. Huwag kang mag-alala dahil nandito ako para tumulong sa Panginoon, lahat ay magagawa ng maayos. Kung may kailangan ka, umalis ka lang. Pagpupuri ni Bartolo kay Jenny sa tamang oras at sinimulang himukin si Terence na umalis sa lugar. Saka lang niya magkakaroon ng pagkakataong bawiin ang Soul Control Hub at lamunin si Jenny kapag umalis na si Terence at mag-isa na lang si Jenny. Ang unang pagnanais ni Bartolo na maghiganti ay nauwi sa isang mapanlinlang na pagnanais na sumanib kay Jenny. Binigyan siya ng hari ng masamang espiritu ng kakayahang manakmal, ngunit ngayon ay nagpapakita si Jenny ng isa pang talento na hindi niya alam. Sa totoo lang, interesado si Bartolo sa kakayahan ni Jenny, kaya gusto niyang subukang sumanib dito. Marahil ay makukuha niya ang langit ni Jenny. Sinusubukan ng karunungan at pinangibabawan ang mundo gamit ito. Hindi pinansin ni Terence si Bartolo at humarap sa tunnel ng wormhole. Nag-isip siya sandali. Dapat ba akong humingi ng tulong sa isang tao para personal na magulat sa secular na mundo? Kahit papaano, kailangan nating ipaalam sa kanila kung paano mag-teleport dito. Hayaan mo na lang si Bartolo. Terence, bro? May mga litrato ka ba ni Darwin, bro? Hayaan mong makita ni Bartolo at sabihin sa kanya na kontaken sina Lei Changi at ang iba pa. Nailagay ko na ang Spirit Sense Mark dito, madali lang para sa kanila ang gumamit. Kumaway si Jenny nang walang pakialam. Maliliit na bagay lang ang mga ito. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na nakapasok ang primordial spirit ni Bartolo sa wormhole transmission. Tiyak na wala siyang magiging problema sa pagiging isang messenger. Nagdilim ang mukha ni Bartolo. Wala siyang interes na mateleport pabalik-balik sa wormhole. Masyadong matagal ang oras. Gayunpaman, simula nang magsalita si Jenny, hindi na ito naglakas loob na tumutol. Gaano man siya kaayaw, hindi siya nang ahas na tumutol. May katuturan yan. Sa tingin ko, bagay na bagay si Bartolo, kaya gawin natin yan. Nakangiting tumango si Terence at kinuha ang telepono mula sa espasyo ng kanyang Jade. Binuksan niya ang gallery at ipinakita kay Bartolo ang mga larawan ng mga tao mula sa karaniwang mundo. Pinilit ni Bartolo na ngumiti ng peke at magalang na tiningnan ang larawan. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, Boss Terence, Master, huwag kang mag-alala, iwanan mo na ako, gagawin ko ito ng perpekto. Pabalik-balik lang ito sa secular na mundo, walang problema. Hintayin mo ako, babalik ako agad. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Bartolo at lumutang patungo sa wormhole. Ang dalawang maliliit na B** star na ito ay walang oras para mag-usap. Wala talaga silang mga patakaran. Hindi muna ako makikipagtalo sa iyo sa ngayon. Ako na ang bahala sa iyo pagbalik ko. Dahil alam niyang hindi siya maaaring tumanggi, hindi na nag-aksaya ng oras si Bartolo. Sumugod siya sa wormhole at nagsimula ng isang bagong teleportasyon. Sa pagkakataong ito, maingat na napagmasdan ni Jenny at natansya ang oras na kailangan para sa teleportasyon. Jenny, ang 10,000 taong pagong na ito ay napakatuso. Sigurado ka bang kaya mo siyang kontrolin? Tanong ni Terence habang pinapanood niya si Bartolo na mawala sa wormhole. Sa unang tingin, tila nakikipagtulungan si Bartolo, ngunit nag-aalala pa rin si Terence para sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi ang lalaking ito ang taong madaling sumuko, tulad ni Titus sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Ang ganitong uri ng tao ay naiiba sa iba pa niyang mga tagasunod. Dati silang nakatayo sa tuktok ng Sky-class Island, at hindi sila madaling sumuko. Tutal, dati naman silang maluwalhati, kaya paano sila nakakakompromiso ng ganoon kadali? Gayunpaman, hindi mahalaga kay Terence kung kaya niyang kontrolin si Bartolo o hindi.
Tutal, ang pagpatay kay Bartolo ay kasing dali lang ng pag-angat ng daliri, ang susi ay ang kaligtasan ni Jenny. Kung hindi siya 100% sigurado na kayang supulan ni Jenny si Bartolo, mas gugustuhin pa niyang huwag nang kunin ang sinaunang puppet na ito. Terence, bro, huwag kang mag-alala. Alam kong hindi tapat si Bartolo, pero hindi ganoon kadali para sa kanya na harapin ako. Hanggat mayroon akong kahit kaunting oras para gumanti, kaya ko siyang patayin. Tuwang-tuwa si Jenny sa pag-aalala ni Terence. Tungkol naman sa banta ni Bartolo, hindi niya masyadong inisip iyon. Paano kung hindi ka man lang niya bigyan ng kahit isang sandali para mag-react? Kumunat ang noo ni Terence, isa itong malaking butas. Dahil sa lakas ng espiritu ni Bartolo, maaaring wala siyang oras para mag-react kung maglulunsad siya ng palihim na pag-atake kay Jenny nang hindi pa ito handa. Sa totoo lang, ang soul hub na kumokontrol kay Bartolo ay sumanib na rin sa kaluluwa ni Jenny, kaya hindi ito maaaring ihiwalay sa akin. Kapag may nangyari sa akin, mamamatay siya kasama ko, at kapag napatay siya ng iba, ang kaluluwa ko ay magdurusa ng matinding negatibong reaksyon. Kung hindi dahil doon, matagal na sana ibinigay ni Jenny ang kontrol ni Bartolo sa kapatid ni Terence. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jenny. Ang paraan na ginamit niya para kontrolin si Bartolo ay mula sa masamang espiritong warlock sa Europa. Imposible para sa kanya na walang anumang mga paghihigpit. Gayunpaman, bilang controller, mayroon pa rin siyang kalamangan. Halimbawa, ang 3 masasamang espiritong warlock mula noon. Matapos malipol ang masasamang espiritong kanilang binuhay, ang sarili nilang mga kaluluwa ay magdurusa rin ng matinding reaksyon. Gayunpaman, dahil masyadong mababa ang kanilang lakas, hindi masyadong halata ang mga epekto. Kung hindi pinansin ni Jenny ang masamang espiritu at pinatay ang 3 masasamang espiritong mangkukulam, ang masasamang espiritong kanilang pinalaki ay maglalaho sana kasabay ng pagkamatay ng kanilang mga amo. Nalaman pa lang ni Jenny ang sitwasyon, pero walang alam si Bartolo tungkol dito. Kahit alam niya, hindi niya ito basta-basta bibitawan. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag ni Jenny, kapag bumalik si Bartolo, ipapaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon. Malalaman niya na kung may mangyari sa akin, mamamatay siya. Sa palagay ko ay wala na siyang ibang maiisip. Minamaliit mo si Bartolo. Hindi maniniwala ang lalaking ito sa sasabihin mo. Baka isipin pa niya na tinatakot mo siya at nagdesisyon siyang umatake. Para ligtas, kung may mali sa kanya, patayin mo siya ng diretsyo ng walang pag-aalinlangan. Sa puso ni Terence, kahit 100 Bartolo ay hindi kayang bayaran ang kahit isang hibla ng buhok ni Jenny. Kung may nangyari talaga, hindi siya magiging malambot ang puso. Alam ni Jenny. Terence, bro, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Jenny ng matamis, tinapik ang katawan niya, at sinabing, may isa pa akong nakalimutang banggitin. Hindi ba't tumama ang baluti kasama ng aking primordial spirit noong nakaraan? Matapos itong masira at muling buuin sa wormhole, kahit na bahagyang nasira ito ay naging isang protection na patong sa ibabaw ng aking primordial spirit. Ang mga ordinaryong dinidiyos na pag-atake ng kaluluwa ay walang magagawa sa akin, kaya kung gusto akong tambangan ni Bartolo, tiyak na siya ang mamamatay sa huli. 6,086. Maganda ba yan? Naging primordial spirit defensive item pa nga ba yan? Sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag si Terence. Hanggat may oras pa si Jenny para gumanti, wala nang magagawa si Bartolo sa kanya. Maghintay ka na lang sa susunod na buhay. Tungkol naman sa baluti, interesado si Terence rito. Maaari kayang may kakayahang lumikha ng mga bagay na tulad niyan ang wormhole. Kung mauulit niya ang prosesong ito, mas mapapabuti ng husto ang kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa kanya sa hinaharap. Hihintayin ko si Jenny na pag-aralan ito at gumawa ng isa para kay Terence, bro. Gusto sanang ibigay ni Jenny ang kanyang baluti kay Terence, ngunit konektado ito sa kanyang espiritu at hindi niya ito maubad. Sa madaling salita, ang mga primordial spirit defensive props na nilikha sa ganitong paraan ay direktang makikilala ang kanilang amo. Talagang imposibleng i-mass-produce at ibenta ang mga ito. Hindi niya maaaring hayaang mapunta ang mga taong ito sa wormhole ng isang araw, hindi ba? Nag-usap pa ang dalawa ng ilang sandali, mas relax na si Terence ngayon dahil hindi nabanta si Bartolo kay Jenny.
Kumpleto na ang pag-upgrade ng Shenlong Cauldron, at hindi niya agad sinubukang gumawa ng mga elixir. Bihira niyang makasama si Jenny ng mag-isa, at walang anumang espesyal na nangyayari sa pagitan nila, hindi niya maaaring sayangin ang oras. Ang kaaya-ayang pag-uusap ay tumagal ng kalahating oras, at pakiramdam ng dalawa ay parang sa isang iglap lang lumipas ang oras. Si Bartolo naman, sa kabilang banda, ay nakabalik na sa Sky-class Island mula sa sekular na mundo sa loob ng kalahating oras. Boss Terence? Panginoon, natutuwa akong ginawa mo iyon. Nakipag-ugnayan na ako sa mga tauhan mo roon. Nagkataon lang na nasa pasukan ng wormhole si Darwin ngayon. Pagkatapos kong makipag-usap ng palihim sa kanya, nakapag-ayos na kami ng oras para subukang dalhin ang mga bagay-bagay doon. Tila hindi nahirapan si Bartolo sa teleportasyon. Lumapit siya sa kanilang dalawa upang angkinan ang pagkilala pagkalabas niya. Gayunpaman, may bahid pa rin ang panghihinayang sa mga mata niya habang nakatingin kay Terence. Bakit nandito pa rin ang walang kwentang batang ito? Hindi ba't sinabi niyang nagmamadali siyang pumunta sa Timog Kontinente? Ang alam mo lang ay makisama sa isang batang babae buong araw, walang kwenta. Anong oras mo naisip ang subukan ang pag-teleport? Hindi mapakali si Terence sa iniisip ni Bartolo, nakatuon ang pansin niya sa kakayahan ng wormhole. Bagamat sinubukan ni Bartolo na iugnay ang lugar na ito sa mundo ng mga mortal, magkakaiba ang mga sinaunang espiritu at bagay. Ang tagumpay o hindi ng mga setting ni Jenny ay nakasalalay sa kanyang mga susunod na pagtatangka. Sinabi ni Darwin na magsisimula ito 10 minuto pagkatapos kong umalis. Una, magpapadala ito ng mobile phone, pangalawa, isang laptop, at pangatlo, isang sniper rifle. Ano ba to? Matapat na tagapagsalita si Bartolo. Bukod sa huling pangungusap, maayos pa ring naiparating ang ibig sabihin ni Darwin. Ang tatlong itinalagang teleportasyon ay malinaw na upang matiyak na walang magiging pagkakamali sa gitna. Kung ang tatlong bagay ay hindi natanggap, o mali ang pagkakasunod-sunod ng pagtanggap, nangangahulugan ito na may problema. Hindi ito angkop para sa teleportasyon ng maraming bagay, lalo na ang mahahalagang bagay. Kung tama ang pagkakasunod-sunod ng mga item pagkatapos ng 3 beses, makakasiguro na siya na magagamit ang wormhole tunnel na ito, at magagarantiyahan ang supply ng mga produkto ng Heavenly Pill Chamber of Commerce. Magaling ang ginawa mo. Nagsumikap ka na ngayon. Magpahinga ka muna. Hihintayin muna natin ang mga bagay na ipapadala mula sa sekular na mundo. Sinenyasan ni Terence si Bartolo na tumabi bago bumalik upang makipag-usap kay Jenny. Hindi mapansing gumalaw ang sulok ng bibig ni Bartolo, at halos hindi niya maiwasang maglunsad ng isang pag-atake. Anong klaseng ugali ang ipinapakita ng batang ito? Nagtrabaho ako ng husto at napakarami kong nakamit, at basta mo na lang ako palalayasin sa isang kumpas lang ng kamay mo. Hindi ba dapat ay magbigay man lang siya ng ilang patak ng Black Sea Soul Condensing Liquid bilang isang uri ng pampalubag loob? Napakakuripot na halimaw. Kung hindi lang dahil sa katotohanang hindi ko kayo matatalo, matagal ko na kayong napatay. Sa huli, ang galit na si Bartolo ay walang anumang pagtutol. Lumutang siya sa gilid at patuloy na minumura sina Terence at Jenny sa kanyang puso, ngunit nanatili siyang may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Talagang mahirap para sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, ang light vortex sa labasan ng wormhole ay nagsimulang umikot ng bumilis, at isang bagay na kasing laki ng palad ang lumipad palabas. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at madaling binago ang trajectory ng bagay, dahilan para mahulog ito sa kanyang palad ng walang anumang pinsala. Unang beses, cellphone. Mukhang napakataas ng tsansa ng tagumpay. Nagkatinginan sina Terence at Jenny at ngumiti. Kung walang problema sa unang pagsubok, ibig sabihin ay nasa kalagitnaan na sila ng tagumpay. Binuksan niya ang telepono, at hindi naapektuhan ng teleportation ang item function. Mabilis itong pumasok sa user interface, at nahanap ni Terence ang video para i-play. Mayroon ngang video na ni-record ni Darwin bro. Boss Terence, kung napanood mo itong video, huwag mong kalimutang mag-reply sa akin. Siya nga pala, nami-miss ka naming lahat, kaya babalik kami para bisitahin ka kapag libre kami. Sa pagtatapos ng video, commendat pa si Kuya Darwin na may ekspresyong nagsasabing, alam mo na ang ibig kong sabihin.
Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti. Napaka-metikuloso talaga ng kapatid na Darwin na ito, at hindi siya nag-iwan ng puwang para magkamali. Dahil sa maikling video na ito, natiyak ni Terence na bahagi ng plano niya ang telepono, at kahit ipadala pa siya sa Central, hindi ito magdudulot ng hinala sa kanila. Hindi nakakapagtaka na maaari siyang maging especially iyan ng ganito katagal at lalong gumagaling. Kung hindi dahil sa sinaunang insidente sa Jiangho Base, maaaring nakatago pa rin ang kanyang pagkakakilanlan. Terence, bro, ang galing talaga ni Darwin. Binigyan siya ni Jenny ng detalyadong pamamaraan, pero nagawa niyang tapusin ang teleportasyon sa napakaikling panahon. Magaling din siya. Kung may pagkakataon sa hinaharap, dadalhin ko siya sa Sky Class Island, mas magiging kapaki-pakinabang siya, humajejek si Jenny at pinuri ang kapatid na si Darwin. Habang lumalalim ang kanilang pananaliksik sa mga wormhole, malamang na matatapos din nila ang teleportasyon ng mga nabubuhay na nilalang sa hinaharap. Sa panahong iyon, mas magiging maginhawa ang paglalakbay sa pagitan ng Sky Island at ng sekular na mundo. Tama ka, may talento si Kuya Darwin. Mabuti sana kung pupunta siya sa Sky Class Island para tumulong. Ngumiti si Terence at tumango bago binura ang video. Pagkatapos ng ikatlong beses, ibabalik ni Terence ang telepono sa karaniwang mundo. Hindi na niya kailangang mag-record ng reply video dahil mabubunyag nito ang wormhole tunnel. Dahil sa katalinuhan ng kapatid na si Darwin, nakita niya ang nawawalang video at agad na naunawaan ang intensyon ni Terence. Walang sagot ang talagang pinakamagandang sagot. Ilang minuto ang lumipas, muling bumilis ang bilis ng liwanag, at isang laptop ang lumipad. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdagdag ng anumang impormasyon si Darwin tungkol dito. Kung hindi makukuha ni Terence ang unang telepono, magiging sira ito, at wala nang saysay na magsalita pa. Kung matatanggap ni Terence ang telepono, hindi na niya kakailanganing magsalita pa sa pangalawang pagkakataon. Wala ring problema sa laptop. Normal naman ang lahat. Pagkatapos ng dalawang teleportasyon, halos nakumpirma na niya na hindi masisira ang mga gamit habang ginagawa ang teleportasyon. 6,087. Dumating ang mga huling AK-47 pagkalipas ng ilang minuto. Hindi alam ni Terence kung para saan ang bagay na ito, ngunit ang mga nagsasanay sa Sky Class Island ay hindi matatakot sa mga AK-47 gaano man sila kaina, maliban na lang kung sila ay mga normal na tao na hindi marunong magsanay. Ngunit laban sa mga normal na tao, kaya nilang pumatay ng marami sa isang sampal lamang, sino ang magdadala ng AK-47 ng walang dahilan. Malamang ginagamit ito ng mga gwardya sa labasan doon, at ginamit ito ni Kuya Darwin bilang test subject. Nakangiting hula ni Jenny. Hindi mahalaga kung totoo ito o hindi. Pagkatapos ng tatlong pagsusuri, nakumpirma na ang wormhole tunnel na nagdudugtong sa Sky Class Island sa sekular na mundo ay opisyal ng magiging dalawa simula ngayon. Marahil ay babalik ito sa dati di magtatagal, ngunit ang mawawala ay tiyak na iyong nasa gitna. Babalik ako agad sa Middle Island at hihilingin kay Teresa na ayusin ang pagbubukas ng makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Bagamat mayroon tayong sariling labasan sa wormhole, kailangan pa rin nating gamitin ang gitnang lugar ng ilang sandali, kung sakaling maghinala sila kung saan natin nakukuha ang ating mga sekular na kalakal sa mundo. Matapos ipadala ang kanyang telepono pabalik sa karaniwang mundo, handa na si Terence na bumalik sa Nakajima. Kailangan nilang maiwan si Jenny para sa ilang pagsasaayos, kaya kinailangan ni Terence na bumalik ng mag-isa. Hindi nila binanggit si Bartolo, na parang nakalimutan na nila ito. Tuwang-tuwa si Bartolo, wala siyang nararamdamang mali. Nanalangin pa nga siya na sana ay hindi siya bigla ang maisip ni Terence at ng iba pa. Pagkatapos umalis ni Terence, panahon na para gawin niya ang hakbang niya laban kay Jenny. Gayunpaman, hindi isinaalang-alang ni Bartolo ang posibilidad na ito ay isang pagsubok para sa kanya. Hindi ito sinabi ng malakas ni na Terence at Jenny, ngunit naiintindihan nila ang isa't isa. Isang tingin lang ay sapat na para maintindihan ang iniisip ng isa't isa. Isa pa, kakausap lang nila tungkol kay Bartolo, at kinakailangan itong subukan ang katapatan ni Bartolo. Maganda ang naging pagtutulungan ni na Jenny at Terence, at kahit na biglaan lang ang naisip niya, agad niya itong maiintindihan.
Dahil gusto ni Terence na subukan si Bartolo, hayaan na natin. Hindi naman iyon malaking problema. Jenny, dapat ay magpapadala si Darwin ng maraming kargamento maya-maya. Kunin mo muna itong singsing na imbakan. Mas madali nang ikarga ang mga kargamento pagdating ng oras. Naalala ni Terence ang singsing na imbakan na nakuha niya mula sa pinakahilagang isla, medyo angkop ito para sa pagdadala ng mga kargamento, kaya ibinigay niya ito kay Jenny. Nagdagdag ito ng panggatong sa apoy ni Bartolo. Kahit ang isang 10,000 taong gulang na pagong tulad ni Bartolo ay bihirang makakita ng singsing na imbakan. Kung hindi, itatago sana niya ang kanyang teknik sa pakikipaglaban sa paglikha at ang napakaraming hanay ng amplification sa kanyang singsing na imbakan. Gaya ng inaasahan, nagliwanag ang mga mata ni Bartolo nang makita niya ang singsing na nasa imbakan. Sinubukan niya itong itago agad, ngunit hindi maapula ang apoy sa kanyang puso. Isang singsing na imbakan. Kahit 10,000 taon na ang nakalilipas, hindi ito isang bagay na maaaring makuha ng kahit sino. Totoo ngang pinagmamasdan ni Bartolo ang singsing na imbakan, ngunit ang pagbibigay nito ni Terence ng casual ay lalong nagparamdam sa kanya ng misteryo. Napakabukas palad naman ng batang ito. Mukhang maraming magagandang bagay. Hindi ko kayang bitawan ang malaking isdang ito. Sinuri ni Terence si Bartolo gamit ang kanyang espiritu at malamig na tumawa sa loob-loob niya. Sa halip na ilibing ang nagbabadyang bombang ito sa tabi ni Jenny, mas mabuting pasabugan niya ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Jenny na hindi siya natatakot sa palihim na pag-atake ni Bartolo, at naniniwala si Terence na iyon ang katotohanan. Gayunpaman, kailangan niyang maging mapagmatsyag paano kung nakipagsabuatan si Bartolo sa mga tagalabas upang magplano laban kay Jenny. Kaya naman, kinailangan muna niyang magpasiklab ng apoy sa puso ni Bartolo. Kung hindi niya mapigil ang tumalon palabas, tiyak na ililigaw siya sa apoy. Hinding-hindi bibitawan ni Terence ang lalaking ito kung maglalakas loob siyang saktan si Jenny. Kinuha ni Jenny ang singsing na nakaimbak at tiningnan ito ng may interes. Wala siyang pakialam kung gaano ito kahalaga, regalo ito ng kapatid ni Terence, at isa rin itong singsing. Magiging hanggal siya kung tatanggihan niya ito. Siyempre, ang mas interesado siya ay kung paano gumawa ng singsing na pangimbak. Nakagawa na siya ng ilang pananaliksik sa larangang ito. Halimbawa, ang lumilipad na platito ni Terence ay gumamit din ng spatial technology, ngunit hindi ito kasing taas ng singsing na pangimbak. Magsasaliksik siya tungkol dito mamaya. Marahil ay maaari siyang gumawa ng maramihang mga singsing na pangimbak. Hindi lamang ito magiging maginhawa para sa kanyang sariling mga kababayan na magdala ng mga bagay-bagay, kundi magiging isang makapangyarihang produkto rin ito ng makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Ang bawat isa sa mga ito ay maaaring ibenta sa napakataas na presyo. Aalis muna ako. Hindi magtatagal ang pagbabalik-balik ko sa Nakajima. Babalik din ako pagkatapos kong maisaayos ang mga bagay-bagay. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng may ngiti, at tumango si Jenny habang pinapanood siyang umalis. Huwag ba, pumunta ka ulit sa sekular na mundo at sabihin kay Kuya Darwin na maaari na niyang simulan ang pagdadala ng mga supply. Matapos makapasok at makaalis si Terence sa tunnel, biglang tinawag ni Jenny si Bartolo na pumunta ulit sa wormhole ng walang babala. Iniisip ni Bartolo kung gaano katagal bago umalis si Terence sa isla. Gusto niya sanang tanggihan ito, ngunit nasa loob pa rin ng tunnel si Terence. Maaari siyang bumalik anumang oras. Tila hindi tamang tanggihan ang utos ni Jenny. Opo, Guro, aalis na po ako agad. Samut-saring ideya ang pumasok sa isip ni Bartolo, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan sa unang tingin. Pumayag na lang siya at pumasok sa wormhole. Pagpasok pa lang niya sa wormhole, napatawa si Bartolo sa sarili. Hehe, ikaw na batang babae, gusto mo ba akong paalisin? Sa tingin mo ba ay magiging maayos ka? Nakalimutan ba niya na ang pagpasok sa wormhole ay hindi nangangahulugang maililipat siya pabalik? Hindi naging mahirap para kay Bartolo ang umalis sa lagusan ng teleportasyon. Hindi nagtagal ay nilisan niya ang teleportasyon at nagsimulang gumala sa wormhole.
Sa bilis ni Terence, hindi magtatagal bago siya makalayo sa isla, at inakala ni Bartolo na maaabutan niya si Jenny nang hindi nakabantay kung maghihintay pa siya ng kaunti. Ang hindi niya alam ay nakabalik na si Terence sa kinaroroonan niya nang makapasok siya sa wormhole. Tiningnan niya si Jenny nang may paghanga at hindi na nagsalita pa. Kumuha siya ng level 8 invisibility formation disc at inilagay ito sa isang sulok. Itinago niya ang kanyang aura at itinago ang sarili. Gusto sana niyang panggap na aalis at palihim na bumalik, pero matalino si Jenny para ipadala si Bartolo sa wormhole. Nakikita niya ang nangyayari sa labas mula sa loob, ngunit hindi niya magamit ang kanyang banal na pandama pagpasok niya. Hindi napansin ni Bartolo ang pagbabalik ni Terence. Hindi nag-alala si Terence kung makakapagtago ba ang isang level 8 formation disc mula kay Bartolo, hindi katulad nito ang formation skills ng lalaki. Mas magaling siya sa ibang formations, at may kung anong bagay si Terence na nagpabago sa formation disc, hindi dapat maging problema para sa kanya ang magtago mula kay Bartolo ng pansamantala. Maya-maya, bumalik si Bartolo sa labasan ng wormhole. Hindi niya ginamit ang kanyang banal na sentido para suriin ng mabuti dahil natatakot siyang ma-alerto si Jenny. Tumingin lamang siya ng masinsinan at sinigurado na nag-iisa si Jenny. Pagkatapos, sumugod siya palabas gamit ang lahat ng kanyang lakas. 6,088. Sa oras na ito, si Jenny ay lubos na nakatuon sa singsing na ibinigay sa kanya ni Terence. Ang kanyang likod ay nakaharap sa labasan ng wormhole, at si Bartolo ay may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Pinaganya niya ang kanyang kakayahang mag-fusion at lumamon ng buong lakas. Hanggat nakapasok siya sa katawan ni Jenny, agad niyang makokontrol ang espiritu nito. Kapag nabawi na niya ang control sa Essence Soul Control Hub, nasa kay Bartolo na ang desisyon kung ituturing niya si Jenny bilang isang Essence Soul Puppet o aangkinin ito. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay malupit. Akala ni Bartolo ay makapasok siya sa katawan ni Jenny nang walang anumang pagsisikap, ngunit hindi man lang siya makalapit sa balat nito. Isang patong ng ilusionaryong baluti ang automatikong lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Jenny, na humaharang sa daan ni Bartolo. Nagkamali siya ng kalkulasyon. Ang batang babaeng ito ay mayroon palang ganitong uri ng baluti na kayang ipagtanggol ang sarili laban sa sinaunang espiritu. Hindi ba ako niloloko ng lalaking to? Nabigla si Bartolo. Kahit na malapit nang gumuho ang baluti dahil sa malakas na impact, tiyak na naramdaman ito ni Jenny. Bilang isang immortal na kaluluwang nasa entablado, alam niyang kayang gawin siyang abo ng kanyang amo sa isang iglap lamang. Kaya, dapat ba siyang magpatuloy sa pag-atake, o dapat ba siyang tumigil at aminin ang kanyang pagkakamali? Para lokohin ang pagkakataong ito at maghanap ng isa pang pagkakataon. Bago pa man ito maintindihan ni Bartolo, isang kidlat ang sumulpat mula sa ere at direktang tumama sa kanyang sinaunang espiritu, dahilan para magkaroon siya ng ilusyon na ang kanyang kaluluwa ay malapit ng mawasak. Terence. Nagtatago rin pala ang batang to sa gilid. Nagtutulungan talaga kayong dalawa para lokohin ako. Ano ba yan, may hustisya pa ba? Gustong-gusto nang umiyak ni Bartolo ngunit wala siyang maiyak. Ang kidlat na nakaagaw sa kanya ng pansin ay agad na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Ang kanyang sinaunang espiritu, na naayos gamit ang likidong nagpapatatag ng kaluluwa mula sa Black Sea ng may matinding kahirapan, ay muling naging ilusyon. Boss Terence, Panginoon. Isang hindi pagkakaunawaan, isang malaking hindi pagkakaunawaan ito. Malakas na sigaw ni Bartolo. Bagamat isa lamang siyang sinaunang espiritu, ang kanyang boses ay parang pagod na pagod. Lumitaw na si Terence sa tabi ni Jenny na parang multo, malamig na nakangiti kay Bartolo. Maaari sana siyang umatake sa sandaling lumitaw si Bartolo, ngunit gusto ni Jenny na subukan ang depensa ng baluti. Isa pa, ayaw siyang patayin ni Bartolo noong una, gusto niyang pasukin ang katawan nito, kaya kinailangan niyang maghintay. Pero hanggang doon lang ang meron, hindi bibigyan ni Terence si Bartolo ng pangalawang pagkakataon. Kung hindi lang dahil sa katotohanang ang pagpatay sa walang hiyang ito ay magdudulot ng negatibong reaksyon sa essence spirit ni Jenny, hindi sana magkakaroon ng pagkakataon si Bartolo na magsalita. Dahan-dahang lumingon si Jenny at tumango ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Hindi ba't hindi mo lang maipaliwanag sa akin kung anong klaseng hindi pagkakaunawaan ito?
Tama ang kapatid na si Terence, ang 10,000 taong gulang na bastardo na ito ay isang walang utang na loob na lobo, at kailangan niyang mag-ingat dito. Kahit sigurado siyang may balak si Bartolo na patayin siya, hindi pa handang patayin siya ni Jenny ng ganoon lang. Tutal, isa siyang makapangyarihang sinaunang espiritu, at maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang kahit na tuluyan na siyang masakop nito. Salamat, Panginoon. Ipapaliwanag ko agad ang hindi pagkakaunawaang ito. Yumuko si Bartolo nang may pasasalamat, umiikot ang kanyang isipan habang sinusubukang mag-isip ng makatwirang paliwanag, ngunit naubusan ng pasensya si Terence bago pa niya magawa. Isa pang kidlat ang dumaan, pinunit ang isang maliit na piraso ng sinaunang espiritu ni Bartolo, tuluyang winasak ito. Halos mapasigaw si Bartolo sa nakakadurog ng pusong sakit. Boss Terence? Boss Terence? Pag-usapan natin ito. Pag-usapan natin ito. Tiniis ni Bartolo ang sakit sa kanyang kaluluwa at pinilit na ngumiti. Ano pa bang masasabi? Bahagyang ngumiti si Terence nang may isa pang kidlat na dumaan. Hindi pa niya kayang patayin ang walang hiyang ito, kaya pahihirapan niya muna ito. Terence bro, huwag kang masyadong magalit. Ayos lang naman ako, at kung talagang mamatay siya, ang espiritu ni Jenny ay makakaranas ng matinding batikos. Niyugyug ni Jenny ang braso ni Terence na parang nagmamakaawa ito para kay Bartolo, ngunit ang totoo ay nagbibigay ito kay Bartolo ng ilang impormasyon. Kung mamamatay ako, ang batang babaeng ito ay magduruse. Kung mamamatay siya, ano ang mangyayari sa akin? Kahit na labis na nasasaktan si Bartolo, wala siyang kahit isang impormasyong nakaligtaan. Ang mga salita ni Jenny ay sandaling sumagi sa kanyang isipan bago niya halos naintindihan ang ibig sabihin nito. Pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging hindi maganda. Tila walang kabuluhan ang kanyang paghihirap sa pagkakataong ito. Sa hinaharap, kung hindi niya agad makukuha ang Primordial Spirit Control Hub, kakailanganin niyang isugol ang kanyang dating buhay para protektahan ang batang babaeng ito. Kung hindi, kung mamamatay ito, ililibing din siya kasama nito. Hindi na ako galit. Kailangan lang talagang turuan ng leksyon ang lalaking ito. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti, at isa na namang kidlat ang bumagsak bago siya tumigil, nasiyahan. Sa oras na ito, nakabalik na sa estado si Bartolo bago pa man siya sumanib sa hari ng masamang espiritu. Madali siyang madurage ni Jenny nang hindi kinokontrol ang sentro. Sayang at nasayang ang 12-dosenang patak ng Black Sea Soul Concentrating Liquid dahil sa pagkakamali ni Bartolo. Mabuti na lang at marami pa rin itong nainom si Terence, kaya hindi siya sumama ang loob. 10,000 taong pagong, ngayon ay maaari mo nang sabihin sa akin kung tungkol saan ang hindi pagkakaunawaan. Bahagyang ngumiti si Terence. Kung ayaw pa rin niyang makinig kay Terence pagkatapos nito, kung gayon. Kailangan na lang niyang magpatuloy. Boss Terence? Panginoon, kasalanan ko ito, walang hindi pagkakaunawaan. Karapat-dapat akong mamatay. Pangako ko na wala nang susunod. Sana'y maging mapagbigay ka at patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Napangiwi si Bartolo at hindi na sinubukang magreklamo. Walang tanga, at alam nilang lahat ang nangyayari. Kung magpapatuloy sila sa pagsasalita ng walang kabuluhan, naghahanap lang sila ng gulo. Jenny, ito ang Primordial Soul Puppet mo. Ikaw ang magdesisyon kung paano mo ito haharapin, wala akong pakialam. Hindi na pinansin ni Terence si Bartolo, maaaring magmukhang binugbog ang lalaki, pero hindi ganoon kadali para sa kanya na aminin ang kanyang pagkakamali. Hindi nabanta si Bartolo, kaya nagpa siya si Terence na hayaan si Jenny na magdesisyon para sa kanyang sarili. Ngumiti si Bartolo nang may pagmamalaki, ngunit nagmumura pa rin siya sa kanyang puso. Ikaw na batang walang hiya, alam mong ako ang Primordial Soul Puppet ng batang babaeng iyon, pero sinaktan mo pa rin ako ng husto. Ngayon sinasabi mo sa akin na hindi ka makikialam, nahihiya ka ba? Terence? Bro? Umalis ka na. Si Jenny ang patuloy na mag-aalaga sa kanya. Ngumiti si Jenny ng matamis, sinasabihan si Terence na huwag mag-alala. Ikinumpas pa niya ang kanyang maliit na kamao kay Bartolo. Kumunat ang noo ni Bartolo, na para bang magbabago siya para sa ikabubuti.
Umaasa na lang siya na makakaalis si Terence rito sa lalong madaling panahon, nakaramdam siya ng lamig sa puso niya nang makita niya ito. Malamig na tinitigan ni Terence si Bartolo at nagsalita pa ng ilang salita kay Jenny bago umalis. Kailangan niyang ang gumawa ng ilang kaayusan sa Nakajima, kailangan niyang tingnan kung magiging tapat ang 10,000 taong pagong na ito o hindi mamaya. Kung tutuusin, walang mataas na pag-asa si Terence kung tuturuan ba ni Jenny ng leksyon si Bartolo. Mabait naman ang babae, at malamang hindi niya ito pahihirapan kahit hindi na niya kailangang magmakaawa. 6,089. Pagbalik sa isla, kakahatid lang ng Central na Chamber of Commerce ng mga produktong inihanda ni Terence para sa sekular na mundo. Alam nilang gagamitin nila ito upang labanan ang Central na Chamber of Commerce, ngunit wala silang ginawang paraan. Si Leandro ang namamahala sa sentral na kamara ng komersyo sa Nakajima, at hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay na ito. Inutusan na siya ng mga nakatataas na huwag munang guluhin si Terence, kaya kailangan na lang niyang sundin ang sinabi sa kanya. Kapatid na Linford, halos tapos na ang mga paghahanda para sa Chamber of Commerce. Maaari na tayong magbukas anumang oras. Dumating ang mga paninda na ito sa tamang oras. Kailan sa tingin mo tayo dapat magbukas? Namula ang mukha ni Wani nang batiin niya si Terence pagkakita niya rito. Dahil ang pangunahing focus ay ang mga low-end at mid-end na produkto ng secular na mundo at ang mga high-end na table task bilang mga nangungunang produkto, ang makalangit na table task na Pavilion Chamber of Commerce ay may mga katangian ng isang matagumpay na Chamber of Commerce mula pa sa simula. Bilang Pangulo ng Chamber of Commerce na pinili ni Terence, hindi lamang nakaramdam ng pagmamalaki at tuwa si Wani, kundi nagkaroon din siya ng kalayaang ipakita ang kanyang mga talento at ambisyon anumang oras na gusto niya. Mula sa puntong ito, dapat talaga niyang pasalamatan ang Wantong Chamber of Commerce. Kung hindi dahil sa kanilang pamimilit, paano kaya siya makukuha ni Wani? Ang tanging mga nag-alala kay Wani ay sina Teresa at Milky. Tutal, ang Heavenly Elixir Chamber of Commerce ay sumanib na sa orihinal na Heavenly Elixir Chamber. Hindi lamang sila ang mga orihinal na tagapamahala, kundi sila rin ang mga babae ni Terence. Kung mapipigilan sila, mahihirapan siyang gumawa ng kahit ano gaano man siya kalakas. Hindi naman sa minamaliit ni Wani si Teresa Milky, pero wala naman talaga silang gaanong talento sa negosyo. Ang Heavenly Elixir Pavilion ay lubos na sinusuportahan ng mga elixir ni Terence, at hindi rin naman masama ang alchemy skills ni Teresa, pero maraming tao sa paligid niya. Mabuti na lang at sapat na ang sikat na medicine sect para supulan si Teresa. Sa tulong ng mga elixir ni Terence at ng acting island master na si Tension at ng vice island master na si Tian Qingdao, halos hindi na kayang makipagsabayan ang Heavenly Pill Pavilion sa sikat na sekta ng medisina. Kung pag-uusapan ng mga taktika sa negosyo, may karapatan si Wani na maliitin ang dalawa. Kapatid na siyang, ikaw ang may ganap na autoridad sa Chamber of Commerce. Kung kailangan mo akong dumalo, sabihin mo lang. Pagkatapos mong magdesisyon sa oras ng pagbubukas, gamitin mo ang pangalan namin para imbitahan ang mga sikat na tao ng Nakajima. Dapat nating siguraduhin na ang pangalan ng makalangit na elixir ng Chamber of Commerce ay malalaman. Tungkol naman sa iba't ibang operasyon sa negosyo pagkatapos ng pagbubukas, hindi ako makikialam. Ikaw na ang bahala dyan. Ngumiti si Terence, ipinapakita ang kanyang tiwala kay Wani at ang kanyang saloobin na walang ginagawa. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy si Terence, nariyan din sina Tian Ji at Milky. Mula ngayon, hindi na sila ang mamamahala sa mga ugnayang panlabas ng Chamber of Commerce. Sila na ang hahayaan kung mamahala sa logistic ng Chamber of Commerce para hindi na sila magpakita sa publiko. Sa totoo lang, hindi magaling magnegosyo ang dalawang babaeng ito, kaya mahihirapan kayo sa hinaharap. Dapat handa kayo sa pag-iisip. Naiintindihan ko. Salamat, Kuya Linford. Natahimik sandali si Wani bago tumango ng mariin. Matagal na siyang nasa mundo ng negosyo, at natural lang na alam niyang binibigyan siya ni Terence ng buong kapangyarihan, wala man lang siyang anumang checks and balances. Bilang isang taong may kapangyarihan, hindi ito dapat niyang gawin, ngunit bilang isang tao, nagpapasalamat siya sa lubos na pagtitiwala ni Terence sa kanya.
Kahit isantibi ang katotohanang iniligtas ni Terence ang kanyang buhay, ang mabigat na pagtitiwala na ito ay sapat na para sa kanya na dumaan sa apoy at tubig, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay para kay Terence. Pamilya natin lahat, hindi mo kailangang maging magalang sa hinaharap, casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at nagpatuloy, Kuya Xiang, may gagawin ako sa Timog Kontinente, kaya pakiayos ang pagbubukas ng Chamber of Commerce sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga susunod na supply. Aalis ako pagkatapos maisaayos ang mga bagay na ito. Magaling. Malapit nang matapos ang mga paghahanda para sa pagbubukas, at maaari na tayong magbukas-bukas sa lalong madaling panahon. Ngayon, magpapadala tayo ng mga imbitasyon sa mga mahahalagang tao sa Nakajima, at pagkatapos ay aayusin ang pagdidisplay ng mga paninda. Sa tingin ko ay matatapos na ito bago dumilim. Tumanggaw si Wani at hindi na nagpasalamat pa. Agad siyang nasanay at gumawa ng pinakamabilis na plano. Kung gayon, gawin natin bukas. Kung mayroon akong maitutulong para sa iyo, ipaalam mo lang sa akin. Nasiyahan si Terence sa tamang panahon, maaari siyang magmadaling pumunta sa Timog Kontinente pagkatapos niyang matapos ang kanyang gawain bukas. Inisip niya kung may nagawa bang progreso si Gusia doon. Nagatubili si Wani. Bagamat sinabi ni Terence na siya ang may ganap na awtoridad sa Chamber of Commerce, pag-aari naman ito ni Terence. Ang ilang desisyon ay dapat gawin ng may-ari. Lil Bro Linford, gusto ko pa ring hingin ang opinyon mo tungkol sa presyo ng mga paninda. Tiningnan ko na ang mga produktong ipinadala ng Central Chamber of Commerce ngayon. Pareho lang naman ang mga ito sa mga ibinebenta nila. O medyo mas mura lang. Sa totoo lang, gusto sanang itanong ni Wani kung dapat ba niya itong ibenta sa mas mataas na presyo. Tutal, galing naman ito sa Central Chamber of Commerce, kaya hindi ba mas mataas ang halaga ng pagbili? Gayunpaman, kung ang presyo ay mas mataas kaysa sa Central na Chamber of Commerce, ang makalangit na Pavilion Chamber of Commerce ay hindi magkakaroon ng anumang kalamangan. Ang Central na Chamber of Commerce ay nakakuha na ng ganap na kalamangan. Kung ang kalidad ay pareho, ang presyo ay hindi magkakaroon ng kalamangan, at tiyak na matatalo sila. Kinurot ni Terence ang kanyang baba. Alam niyang mas mataas ang kalidad ng mga paninda ni Darwin kaysa sa Central Chamber of Commerce. Tutal, lahat ng paninda ng Central Chamber of Commerce ay inalis na. Mas mura ito, at maaari pa rin itong ibenta sa Sky Class Island. Ganito rin sa kabaligtaran, ang mga espiritual na halamang gamot na ipinadala ng Central na Chamber of Commerce sa sekular na mundo ay ang mga pinakamababang kalidad din na produkto sa Sky Class Island, ngunit ang mga ito ay naging napakahalagang espiritual na halamang gamot sa sekular na mundo. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, napanatili ng Sentral na Kamara ng Komersyo ang mabilis nitong pag-unlad sa magkabilang panig ng mundo. Kung nais ni Terence na talunin ang Sentral na Kamara ng Komersyo, kailangan muna niyang magkaroon ng mas mahusay na kalidad kaysa sa kanilang mga basura. Naintindihan ito ni Terence, ngunit hindi ni Wani. Sa paningin ng mga tao sa Sky Class Island, ang mga pangunahing produkto at ang mga produktong tinanggal ay hindi gaanong naiiba, lahat ay depende sa presyo. Tungkol naman sa presyo, tingnan natin ang mga katulad na produkto ng Central Chamber of Commerce. Sa mga unang araw ng pagbubukas, maaari kaming mag-alok ng diskwento sa presyong ito. Maaari ninyong kontrolin ang mga partikular na operasyon ng mag-isa. Hindi masyadong nagbigay ng mga tagubilin si Terence, hanggat na ipamahagi nila ang mga produkto, mabilis na mapagtatanto ng mga tao na ang mga produkto ng makalangit na Elixir Chamber ay mas maganda ang kalidad, at natural na gaganda ang kanilang reputasyon. Ang layunin ni Terence ay halos makakamit na sa oras na simula ng magkabilang panig ang digmaan sa kalidad. Dadagdagan niya ang mga gasto sa pagbili ng Central Chamber of Commerce at babawasan ang kanilang mga pondo sa pagpapaunlad, at pagkatapos ay sisimulan niya ang digmaan sa presyo. Hindi mahalaga kung hindi sila kikita, dahil hindi niya naman kailangan ng pera ng kasing apura ng Central. Sa pinakamarami, kukuha lang siya ng ilang mamahaling tableta para i-auction. Kung masisira ni Jenny ang labasan sa wormhole, titigil ang pag-unlad ng Central, at mas magiging kitang-kita ang kalamangan ni Terence. 6,900 na po. Hindi pa kumpleto ang mga planong ito, at wala sa plano ni Terence na sabihin ito kay Wani.
Kailangan lang niya ng makalangit na silid ng elixir upang umunlad gaya ng dati. Naiintindihan ko. Kung gayon, aayusin ko ang pambungad na presentasyon at ang listahan ng mga bisita. Tumanggaw si Wani, sinenyasan si Terence ang may ngiti, at umalis. Dahil si Terence ang nagtatakda ng tono, kailangan na lang sundin ni Wani ang direksyong ito at naniniwala siyang hindi niya bibiguin si Terence. Napakahusay ni Wani. Bago pa dumilim ang kalangitan, ang pinakamababang palapag ng Heavenly Pill Pavilion ay muling pinalamutian. Ang dating walang laman na bulwagan ay puno na ngayon ng iba't ibang secular na mga gamit. Lahat ng mga ito ay nakaayos ng maayos, nang walang anumang kaguluhan. Bukod doon, ang listahan ng mga taong kailangang imbitahan ay ipinadala kaagad pagkatapos tingnan ni Terence. Sakop nito ang lahat ng mga sikat na tao sa isla, at mahigit kalahati sa kanila ang sumagot agad, na nagsasabing tiyak na pupunta sila sa seremonya ng pagbubukas-bukas. Labis na nasiyahan si Terence kay Wani. Nang makitang wala nang gaanong magagawa, bumalik siya sa isla at sinamahan si Jenny upang saliksikin ang wormhole at tanggapin ang mga kalakal mula sa kapatid na si Darwin. Sa wakas ay sumunod si Bartolo matapos siyang bugbugin pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Hindi na siya nang ahas na lumiko pakaliwa o pakanan sa pagkakataong ito. Hindi na siya nang ahas na tumayo nang utusan siya ni Terence. Natatakot si Terence na mamamatay siya ng ganoon na lang. Kahit papaano ay binigyan niya ito ng isang patak ng likidong nagpapalapot ng kaluluwa mula sa Black Sea para patatagin ang kanyang kalagayan. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Terence sa Central Island upang dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng makalangit na Elixir Chamber of Commerce. Bagamat nakasaad na ang chairman ng Chamber of Commerce ay si Wani, alam ng mga nakatataas sa Central Island kung sino ang may pakanan nito, kaya kinailangan niyang magpakita. Master Linford, binabati kita. Lumalago ang negosyo. Ingatan mo ako sa hinaharap. Kuya Linford, ang bilis mo talaga. Nagsisimula ka na ng asosasyon ng kalakalan. Binabati kita. Lil Bro Linford, sa pagsali mo sa amin, mas magiging matindi ang kompetisyon sa hinaharap. Pero kailangan pa rin kitang batiin. Sana ay magkaroon ka ng masaganang negosyo at maraming pera. Binabati kita, Guru Linford. Dumating ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay upang batiin siya, at ang mga taong may mabuting relasyon sa kanya ay tinawag siyang Lil Bro Linford, habang ang mga tumatawag sa kanya na Master Linford ay ang mga hindi. Hindi man lang siya tinawag ng mga tao na Batang Bayaning Linford, at malinaw na ang katayuan ni Terence sa Nakajima ay iba na kaysa dati. Dumating sina Tension at Mike. Si Jerry ang kinatawan ng Peel Hall, at si Jonas ay dumating din upang batiin sila sa ngalan ng Five Elements Chamber of Commerce. Ang maliit na detalyeng ito ay nagpapakita na ang mga nakatataas sa Five Elements Chamber of Commerce ay may intensyon na bumuo ng alyansa sa Heavenly Pill Pavilion Chamber of Commerce. Bukod sa mga puwersang ito, nagpadala rin ang sentral na kamara ng komersyo ng iba, ngunit hindi naging madali para kay Leandro na direktang pumunta, at ayaw ding makita ni Harry na magyabang si Terence. Nagpadala lamang sila ng isang normal na kinatawan ng ehekutibo. Ang Hong Chamber of Commerce, na naging abala kamakailan sa sentral na Chamber of Commerce, ay nagpadala rin ng isang tao upang batiin si Terence. Tutal, si Terence ang honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce. Gayunpaman, hindi alam ni Terence kung sino ang taong ito at hindi niya alam kung saang departamento siya nagmula. Binati lang niya ito. Maaaring gamitin ang katayuan ni Shenjin sa sekta ng Snow Sword bilang isang kinatawan, ngunit bilang tagasunod ni Terence, tumatakbo siya para tumulong. Upang ipakita ang kahalagahan ng Heavenly Pill Pavilion, nagpadala ang sekta ng Snow Sword ng isa pang elder upang bumati. Boss, hiniling sa akin ng pinuno ng sect ng Snow Sword Sect na sabihin sa iyo na hindi talaga kami makakaalis sa pagkakataong ito, kaya hindi kami makakapunta rito ng personal. Pasensya na. Biglang may naalala si Shenjin at mabilis na nagpaliwanag kay Terence sa mahinang boses. Ayos lang, maliit na bagay lang naman. Bahagyang ngumiti si Terence at ikinumpas ang kamay, sinabihan itong bumalik na sa pagsisilbi sa mga bisita. Tiyak na puno ng mga pinuno ng iba't ibang pamilya ang listahan ng mga pangalan ni Wani.
Gayunpaman, ang mga taong dumating ngayon ay pawang mga kinatawan niya o maging mga kinatawan ng kanyang mga kinatawan. Mukhang pinagmamalaki nila siya, ngunit sa totoo lang ay hindi nila ito masyadong pinag-isipan. Dapat sana'y kumalat na ang balita sa pinakahilagang isla sa buong gitnang isla sa loob ng 2 araw na ito, at dahil sa katayuan ni Terence, kahit hindi siya magpadala ng imbitasyon, makakahanap ng pagkakataon ang mga malalaking tao na suportahan siya. Tutal, mahirap makuha ang isang Mystic Class Level 2 refiner na kakampi niya kahit sa silangang kontinente. Ngayong nasa kamay na nila ang imbitasyon, wala ni isa sa kanila ang pumunta. Kung iisiping mabuti, medyo kakaiba ang sitwasyong ito. Sinabi ni Terence na ayos lang naman, pero labis siyang nalilito. Dahil si Wanye ang nag-aalaga sa mga bisita, hindi na kailangang mag-alala si Terence tungkol dito. Napagpasyahan niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makausap ang magkapatid na Tension at Mike. Mga kapatid na Mike, may nangyari ba ngayon? Hindi tumayo si Terence nang diretsyong tinanong niya ang dalawa pagkatapos nilang maupo. Napag-usapan na, si Tension ang tila pinuno ng nag-iisang paksayo na nandito ngayon. Siya ang gumaganap na may-ari ng isla, pero nagustuhan ito ni Terence. Maaaring hindi alam ito ng ibang tao, ngunit tiyak na alam ito ng estado ng Mike. Hindi pa kasama rito ang pagkakakilanlan ng gumaganap na Panginoon ng isla, ang pagiging kinatawan pa lamang ng pamilyang Mike sa panlabas na anyo ay sapat na para malaman niya ang anumang nangyari sa isla. Lil Bro Linford, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi ka nila tina-target. Ngumiti si Tension at ikinumpas ang kanyang kamay. Wala siyang balak na itago ang kahit ano. Sumanghel si Mike nang may bahid ng paghamak. Mukhang alam na niya ang dahilan sa likod nito. Lil Bro Linford, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Hindi pa lang napagdesisyonan ng mga matatandang nasa likod nila kung ano ang gagawin sa iyo, kaya ang mga tao sa ibaba ay walang lakas ng loob na pumanig. Sa totoo lang, sa iyong pagkakakilanlan at kakayahan, sino sa mga matatandang iyon ang hindi gugustuhing maakit ka? Dahil sa hindi pantay na distribusyon kaya tayo pansamantalang nasa isang hindi pagkakasundo. Hindi ito nilinaw o pinalalabo ni Mike, ngunit agad na naunawaan ni Terence. Lumalabas na ang mga sinaunang pamilya ng Nakajima ay hindi nagpakita ng malinaw na saloobin, kaya ang mga pamilya at sekta sa ibabaw ay hindi nang ahas na magpadala ng kanilang mga pinuno. Para silang lahat na kumakain sa iisang mesa. Kapag may inihahain na pagkain, hindi hinahawakan ng amo ang kanyang mga chopstick, ngunit sino ang nang-ahas na unang umabot? Gusto mo bang mamatay pagkatapos kumain? Sa ngayon, si Terence at ang makalangit na Chamber of Commerce ay parang mga pagkain kakahain lang, naghihintay na magsimulang kumain ang mga amo. Sa totoo lang, hindi nagustuhan ni Terence ang pakiramdam na ito, hindi siya sapat ang lakas. Kung sapat lang ang lakas niya para durugin ang mga matatandang halimaw sa yugto ng pagdurog ng dagat, hindi na niya kailangang magpadala ng anumang imbitasyon, at ang mga masters ng mga sinaunang pamilyang ito ay magmamadaling makakuha ng pabor sa kanya. Sa huli, ang isang Mystic Second Level Alchemist ay isang marangal na katayuan, ngunit para tunay na makuha ang respeto ng lahat, kailangan ng isa ng lubos na lakas. Pangatlong kapatid, huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Nasabi ko na hindi ito para kay Lil Bro Linford. Tumawa si Tension habang inililipat ang usapan kay Mike bago bumaling kay Terence. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Dapat sabihin na sa tuwing may bagong puwersang lilito, nangyayari ang katulad na sitwasyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi personal na pumupunta ang mga pinuno ng iba't ibang sekta at pamilya ay para mag-iwan ng daan para sa kanilang sarili. Huwag mo silang pakialaman. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.